iPad 2 was released last 2011. Ito yung pinaka-big upgrade from the first generation iPad at bigla ulit itong nag-boom sa market last year. What's up guys? Welcome back to my channel, and for today's video, bibigyan natin ng review itong second generation iPad dahil may ilan pa rin dyan na naghahanap ng device na pwedeng gamitin for entertainment o kaya naman para sa mga nag-online class. And I'm sure na minsan na rin napadaan ito sa newsfeed nyo o kaya naman sa mga online store na nabisita nyo at isa na rin kayo sa napa-scroll back dahil sa sobrang affordable ng iPad na to. Pero dapat mga ba nating bilhin o magiging sakit lang ng ulo natin kung sakaling hindi tayo aware sa limitation nito. Bago na simulan, konting background lang. iPad 2 na-release siya last 2011 at ito ay may big upgrade for the first generation iPad in terms of specification, design, pati na rin sa mismong camera niya. Pagdating mo sa software update from iOS 4 ng 2011, naging upgradable lang siya to iOS 9 ng 2016 to 2017 at doon na rin nagsimula na unti-unting lumitaw yung mga limitation ng iPad na to. Kaya kung titignan nyo at bibilangin nyo yung mga dumaang taon, medyo matagal na rin talaga, kaya huwag na tayo mag-expect ng sobra dito sa iPad 2. For the design naman, same build material pa rin ang gamit sa kanya, aluminum at the back at glass on front. At nagkaroon ng big redesign sa back part niya, kaya mas naging look slimmer and premium siyang tignan at mas naging komportable para sa kamay. At nagamit din yung design niya sa 3rd at 4th generation iPad hanggang sa na-redesign na lang ulit. For the front part, meron naman tayong home button without Touch ID, thick bezels, 9.7-inch IPS display na sobrang swak talaga lalo na sa panonood ng movies, sa picture and video editing, pati na rin sa paglalaro ng games. Ang downside lang talaga nito dahil 132 ppi lang siya, hindi ganun kaliwanag yung brightness ng display niya. Kaya kung gagamitin to under ng direct sunlight, hindi ganun ka-visible yung pinapakita sa mismong display niya. For the battery, meron lang tayong 6,930 mAh battery capacity na surprisingly, na-optimize pa rin itong iPad 2 kaya ang tagal pa rin niyang malobat. At kung di naman natin gagamitin ng single straight use, tumatagal din siya ng multiple days. Aside sa design upgrade, naging big upgrade din dito yung pagkakaroon niya ng camera. Dahil ito yung first iPad na nagkaroon ng camera, yun nga lang, medyo maliit nga lang yung sensor. Dahil meron lang tayo ditong VGA selfie camera at 0.7 megapixel lang for the rear camera. Para makita nyo yung video quality and picture quality nito, ito yung mga sample shot natin. Natin dito, and I'm sure na napansin nyo rin na medyo hindi na ganun ka-clear at ka-detailed yung mga image at idagdag nyo pa yung digital zoom niya. Kaya kung may kukunan tayo na picture or subject, medyo kailangan nating lumayo ng kaunti para makuhanan ito ng buo. Pero way back 2011, maganda na yung shot na yan dahil hindi naman din kasi made itong iPad 2 for photography and video recording dahil mas focus dito yung good FaceTime quality video. For the application availability naman, ito yung isa sa pinaka-concern ng mga bibili nitong iPad kung pwede pa ba dito yung application na kailangan nila. Study to say, hindi na compatible dito yung mga newer version ng application dahil nga itong iPad 2 ay nag-stock na sa iOS 9 at most of the newer version ng application ay nag-record na ng iOS 10 version. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi dito downloadable yung mga application na kailangan natin. Downloadable pa rin naman sila pero yung mga compatible version na nga lang. So bigyan ko lang kayo ng quick guide kung paano nga ba i-download yung mga application na yun. I-download yung mga compatible version dito ng application sa iPad 2. Kung bagong gawa yung iCloud nyo at wala itong download history, ilagay nyo muna sila sa ibang Apple device na naka-iOS 10 pataas para makapag-download kayo ng application na kailangan ninyo. Then kapag nagkaroon na kayo ng download history sa mismong account nyo, bumalik kayo dito sa iPad, buksan nyo yung App Store, and go to purchase section at hanapin nyo yung application na dinownload ninyo. At kapag hindi nyo nakita, ibig sabihin lang yan, hindi talaga compatible para sa iPad yung application na yon. At kung makita nyo man, makikita
makikita kayo dyan na cloud icon sa tabi. Tap nyo lang yon at may magka-pop up na message na ang pwede nyo lang i-download ay yung compatible version. Then pindutin nyo lang yung download button dyan at mag-download na yon. Pero ito lang, hindi lahat ng application na may download nyo ay 100% working. Kaya dito napapasok yung sa mismong performance niya. Para sa nag-handle ng performance niya, meron tayo ditong A5 chip at 512 MB na RAM. Pero ito lang, yung sa performance nitong iPad 2 ay nakadepende pa din sa condition at iOS version na meron ito. Dahil itong iPad 2 na ako ngayon ay naka-iOS 9 at kung nakabasa kayo ng article way back 2016 to 17 na yung iOS 9 yung dahilan kung bakit bumagal itong iPad 2 maging mga older device tulad ng iPad mini 1, iPhone 4S, pati na rin yung iPad Touch na nakukuha nitong iOS 9. Kaya mga Apple user that time, mas pinili nilang mag-downgrade to iOS 8 para maibalik yung dating speed ng iPad nila. Sa performance, natural na maka-encounter tayo dito ng kaunting lag. Pero sa panonood ng video sa Netflix and YouTube, wala naman problema sa mga application na yun dahil smooth pa rin naman dun yung iPad 2. Pero sa pag-scroll nga lang sa social media and web browser, asahan natin na makaka-encounter talaga tayo dyan ng kaunting lag. At kung di naman tayo nagko-close sa mga background application, asahan nyo din dyan biglang pagkakaroon ng mga freezing point na less than 10 seconds. Okay naman kung di na kayang i-handle ng iPad yung mismong application, mag-force close na yan. At para naman sa mga online class, working pa rin naman dito yung mga video conferencing tools tulad ng Zoom o kaya naman yung Google Meet. At wala namang problema sa mga application na yon. For the picture editing naman, makakapag-edit pa rin naman kayo dito ng picture at makakapag-render naman kayo dito ng mabilis. At madalang lang talaga yung lag doon. Pero pagdating nga lang sa video editing, depende na lang talaga sa haba at sa bigat ng project ng video na ini-edit nyo. Dahil sa rendering ng video, medyo matagal o matagal talaga mag-render din do. Pero at the end pa rin naman, ma-render nyo pa rin naman yung project ninyo. Pagdating naman sa games, more on mini games na lang talaga itong iPad 2. Pero pwede pa rin naman siya sa mga ibang 3D games. Pero yung ibang 3D games kasi nahihirapan ng i-handle ng iPad kaya mas madalas mag-lag at bigla ang mag-force close yung mga 3D games na lalaruin ninyo. Balikan natin sinabi ko kanina na kung bakit hindi 100% na mag-work yung mga application na may da-download nyo dito. Dahil may mga application pa dito na downloadable pa pero hindi na talaga kayang i-process ng iPad. Kaya mas madalas doon na hanggang home screen at loading screen lang kayo at mag-force close na mismo yung application hanggang sa mabot na kayo sa desisyon na i-install nyo na yung application dahil hindi na talaga ito gumagana. Dito naman tayo sa part kung bakit maraming na-attract na bilhin nitong iPad 2 dahil na rin sa price niya. Dahil yung price niya nag-range lang between 2,000 to 6,000 pesos. Pero syempre depende rin to sa condition ng device, sa storage variant at kung ito ay 3G model na iPad. At idagdag nyo pa dahil nga syempre tatak Apple to, marami talaga na-attract at yung expectation nila dito sa device na to ay medyo mataas. Kaya kung tinanong nila yung seller kung gagana ba dito yung application at sinabing oo, napapabili talaga sila dahil sa sobrang mura. Pero dapat pa nga ba nating bilhin itong iPad na to? Hindi ko masabi na hindi na talaga sulit bilhin itong iPad 2 dahil marami pa rin talagang gumagamit nito at tunay naman talaga na usable pa rin naman talaga to. Pero syempre depende pa rin sa condition ng device na mabibili nyo at mapagkabasyan yung presyo nila, sobrang good deal na talaga nito para sa big screen at battery nito. Siguro hindi lang talaga siya magiging worth it kung sakaling binili nito nang hindi tayo over sa limitation ng iPad na to, kung kaya pa ba nitong i-run yung application na kailangan natin at kung magagawa pa ba natin dito yung task na gusto nating gawin. Kung bibili kayo nitong second generation iPad sa mga physical second hand store, ang tip ko lang, huwag lang tayong swipe left, swipe right, open camera and setting. Kung pwedeng installan ng application, try nyo installan ng application na kailangan niyo para mas matest nyo yung performance niya. Kasi kung sa swipe left lang natin and swipe right dyan, sa UI lang yan, medyo smooth pa rin naman talaga. Pero pag na-installan ng application yan, doon na mag-isimulang lumabas yung totoong performance ng iPad 2. Parang masigurado lang kayo. At kung halimbawa makakita kayo ng iOS 8 version na iPad, ay suggest na yun ay piliin nyo kaysa sa iOS 9 version. At kung gumagamit ko pa rin ng second generation iPad ngayon, comment down below kung saan task mo ba sila mas madalas gamitin. Para na rin magkaroon sila ng idea kung saan nga ba mas usable gamitin itong iPad 2. At yun, ganito lang yung video na to. At kung sa tingin mong nakatulong to sa pag-decide kung bibili ka ba o hindi na second generation iPad, huwag mo mag-like at mag-subscribe ka na din. And see you on the next one.